I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again! Shoutout sa inyo mga bes! Ayan, sa mga Filipinos and OFW. Hello! Ayan! Sa mga Marcos Loyalists, shoutout sa inyo mga beswa. Nako! Mayroon tayong very good news na naman. Eto na naman po tayo. Kakaiba na talaga si Pangulong Marcos Jr. Grabe ano? Kung ano man ito mga kababayan, basahin ko po sa inyo. Nakita nyo yan? Oh my goodness! So, basahin natin, okay? Sinabi dito po mga kababayan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., muling umangat ang Pilipinas sa digital quality of life. OM goes. Wow! Which is ang QL index tumaas ng 3 pwesto at ngayon ay nasa ika-57 na pwesto mula sa 121 bansa. See? Congratulations sa atin lahat. Siyempre sa Pangulo, maraming salamat po. Ang index na ito ay sumusuri sa kalidad ng digital na buhay batay sa 5 pangunahing aspeto. Kalidad ng internet, affordability ng internet, e-infrastructure, e-government, at e-security. Grabe, di ba mga bes? Nag-umpisa tayo sa 127, nag-umpisa tayo sa pinakamalayong numero, pero ngayon, tingnan nyo naman mga bes. Grabe, umaarangkada talaga ang Pilipinas. Saludos naman talaga sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang mga gabinete rin naman. Siyempre, sa mga Pilipino, di ba? Bagamat ang Pilipinas ay may kabuang score na 0.4787, bahagyan mas mababa sa global average na 0.4837 at mas mataas sa Asian average na 0.4628. Ang pag-angat na ito ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng Administrasyong Marcos na mapabuti ang digital na kalagayan ng bansa. Grabe. Alam mo, sana mga pangulo na nagdaan, ganito ang gagawin nila, no? Trabaho lang. Tama ng bangayan sa social media. Dapat nga mga kababayan, di ba? Focus lang sila kung paano palaguin ang ekonomiya. Tulad na ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Kaso iba ang inatupag nila pumapatay ng tao di ba? Yung mag-hire sila ng gunman, hitman. Ayun. Daming patay. Tapos kawawa ang kaba ng bayan, naloko na. Sa pamagitan ng mga inisyatibang tulad ng pagpapalawak ng e-infrastructure at pagpapabuti ng e-government service, layunin ng administrasyon na ito na itaguyod ang digital na kaalaman at aksesibilidad para sa lahat ng Pilipino. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mamamayan at mapalakas ang ekonomiya sa pamamagitan ng digital na inobasyon. Sabi ko sa inyo mga bese, kakaiba si PBBM. Maraming kaparaanan talaga, paano niya talaga mapalago at mapaganda ang imahe ng Pilipinas sa buong mundo. Alam nyo, pag ganito tuloy-tuloy, nakikita ng mga iba't ibang bansa ang patuloy na paglago ng ekonomiya at umaangat o umaarangkada, hindi nagpapahuli sa mga bansang malalaki. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, sinasabi ko na sa mga nakaraan video ko, susugurin tayo mga investor dito, at susugurin tayo ng mga foreigners dito, bibisita sila. Tatangkilikin nila talaga ang mga produkto natin. Tandaan nyo yan. At hindi lang yan. Sigurado tayo yan. Mag-i-export pa tayo. Mag-i-export tayo ng mga produkto sa iba't ibang bansa. Ganun lang kasimple yun. Baka yung bigas natin mag-i-export na naman tayo. Di ba? Ganun lang kasimple. Basta magaling ang pinuno, ganito ang resulta. Di ba mga kababayan? Pag ang pinuno ng bansa ay magaling, matalino, maparaan, masolusyon sa lahat ng problema. Ito ang resulta.
kinikilala na naman tayo sa buong mundo, mga kababayan, ha? Oh, tingnan mo, dami mga foreigner na pumupunta dito sa Pilipinas. Sabi po dito, mga kababayan, na Pilipinas tumaas sa Global Digital Rankings. Congratulations, Philippines. And of course, sa Marcos administration, especially sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Ha? PBBM, pinapalakas ang digital na buhay ng mga Pilipino. Yun naman talaga ang goals niya, di ba? Ang mapaganda at mapabuti ang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Ano bang sinabi niya? Walang maiwan na gutom. Kaya nga, tinatag niya ang walang gutom kitchen sa Pasay. Nakikita nyo, mga kababayan, ang dami ang kumakain dyan ng mga homeless, mga batang paslit. Yung mga nagra-rugby, naku po, grabe. Talagang nakakaiwas sila ng ika nga nakakatipid sila ng pagkain nila. At malaking katulungan po yun, yung ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Yang walang gutom kitchen. Ay nako, mga bes. Sa Amerika lang mayroon yan, at saka sa Canada. Ewan ko lang sa ibang bansa. Tingnan nyo, nakita nyo dito, mga bes. Tingnan nyo. Wow, ang Japan din tumaas, mga kababayan, number 13. Yan, Singapore, bumaba, Philippines, number 57, OMG. Ano po itong ito? Indonesia. Aba, naungusan natin ng Indonesia, mga kababayan. Di ba? Talagang pinaka number 1 strongest ang paglago ng ekonomiya ang bansang Pilipinas sa Southeast Asia. Ano po ang sinabi ng UN? Ganun din. Ay, grabe, ang tindi, mga bes, ha? Saan kayo makakita ng ganitong klaseng Pangulo ng Pilipinas? Sa bagay, sabi ko, di ba? Pag very well experience, sa pamumuno, sa larangan ng politika, tulad ni Pangulong Marcos Jr., sinasabi ko sa inyo, ito po ang resulta niyan. Di ba? Anong sabi nga dyan? Yan, ulitin natin. PBBM, pinalakas ang digital na buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muling umaangat ang Pilipinas sa digital quality of life. Ayan, index tumaas ng 3 pwesto at ngayon ay nasa ika-57 na pwesto mula sa 121 na bansa. Wow! Ito ang kapalagayan nyo, mga kababayan. Sa mga nagdaan ng mga Pangulo, walang ganitong nangyayaring mga balita galing sa iba't ibang dako ng mundo, mga bes. Kay Pangulong Marcos lang nangyayari yan. Hindi lang po yan, mga kababayan. Talagang kinikilala siya sa galing niyang mamuno. Kaya nga, tulad ng sinasabi ko, pagpipre natin ang Pangulo, naway ang Pilipinas ay makakaupo sa United Nation. Tapos siya ang gagawing pinuno. OMG! Ano na lang, guys, ang masasabi natin. Proud tayo bilang Pilipino, 'di ba? At karagdagang yan, katulungan sa bansang Pilipinas at kikilalanin tayo. Marami mga blessing na darating pa sa atin, Basta ang Pangulo natin ay mabait, makadiyos, sigurado yan. Pagpalain siya ng Panginoon sa kanyang administrasyon. Totoo yan. Magtatagumpay ang Marcos administrasyon. Aba, ang mga Pilipino magtatagumpay din. Gaganda ang kanilang buhay. Di ba, mga besa? So, titingnan natin dito, mga besa. Yung pinanggalingan nito, So, yun, mga bes, nakikita nyo? Ito English, yung binasa natin kanina, Tagalog. Ito, in English lang. Diba? The Philippines rose 3 spots. The 57 out of 121 country in the latest edition of the Digital Quality of Life. DQL, Index by Virtual Private Network Services Provider, Surfshark. The index assesses and compares the relative performance of a country digital well-being based on equally weighted 5 pillars: interest quality, internet affordability, e-infrastructures, e-governments, and e-security. In 2024, the Philippines garnered an overall score of 0.37
47.87 below the global average of 0.4837 but above the Asian average of 0.4628. Congratulations po mga bes. Sa mga nanood, congratulations. Ayan o. In English lang, hindi na natin basahin guys ha. Narinig yun, tinagalog na lang natin mga beswa. See? Oh my goodness, talaga naman si PBBM. Mr. President, ikaw na talaga. Dapat sa'yo, magtagal ka sa pwesto mo. Grabe, antindi mga kababayan. Kakaibang pangulo na ito. Biro nyo yan? Saan kayo makakita ang ganyang klaseng leader? Napakagaling mamuno. Ay, sos kayo. Ayan o. Whoopya. Ang galing talaga o. Ayan o. Tapos, baba natin uli. Wow. Diba guys? 0.4787. Galing. Mapapasa na all ka lang talaga. And this is good news for everybody mga kababayan. Diba? Nakita nyo yan? See? Ay, nako. Ay, nakakatuwa naman at nakaka-overwhelm. Diba? Pag ganito mga good news, ibig sabihin mga kababayan, pinatutunayan lang ng bansang Pilipinas sa pamuno ni Pangulong Marcos Jr. na magaling ang mga Pilipino mamuno. Except lang yung mga taong ganit sa kapangyarihan. Hindi, sa totoo lang ang mga Pilipino, madiskarte po yan. Maparaan. Pero, yung iba, nakaw, puro panggugulo na lang. Walang alam kundi gustong agawin ng palasyo, mga kababayan. So, yun mga beswa, ang pinaka-latest updates ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye, and babus! God bless Philippines. Si PBBM lang talagang sakalam. Ano?